Magandang araw muli. Ngayon naman ay tatalakayin natin ang bioecological theory ni Urie Bronfenbrenner. Ang bioecological theory is the importance of context on the development of a child. Ito ay nahahati sa 5 systems. Una ay ang microsystem. Ano kaya ang microsystem? Kung makikita natin sa larawan, ang microsystem ay ang mga tao na mayroong direktang pakikisalamuha na nakaka-impluwensya sa bata. Microsystem refers to things that have direct contact with child's immediate development. Relationship are bidirectional. It means that other people can influence the child development. So hindi lang ang bata ang natututo sa microsystem, kung hindi bidirectional ito. Ang halimbawa ay ang mga magulang. Ang mga magulang ay natututo rin sila sa kanilang mga anak, at ang kanilang mga anak naman ay natututo sa kanilang mga magulang. Sila ay mayroong direktang pakikisalamuha, kung kaya ito o ang mga magulang natin, ang ating pamilya, ang ating mga kaibigan, ay mayroong kahit pang ating mga kaklase, ay mayroong impluwensya sa ating development. Sunod naman ay ang mesosystem. Ano naman kaya ang mesosystem? Kung makikita natin dito sa larawan, ay meron tayong pag-uusap ng mag-ina at ng principal. Ngayon, sa mesosystem, sa halimbawang ito, ay ang pakikipag-collaboration ng iba't ibang institution na kasapi sa microsystem ng nade-develop na bata, at ito ay nakakaapekto pa rin sa kanyang development, sa development ng bata. Kapag ang ina ng bata ay mayroong relasyon sa principal ng eskwelahan na pinag-aaralan ng kanyang anak, ang relasyon na ito ay mayroong epekto sa development ng bata. Halimbawa, magkaaway ang principal at ang mama mo. Kahit na hindi mo pa alam na magkaaway sila, ikaw ay maaapektuhan sa kanilang relasyon. These interactions can have significant impact on the child's development. The interconnectedness can assert influence upon one another. Kagaya ng sinabi ko kanina, ang pagkikipag-collaboration ng iba't ibang institution under microsystem ay mayroong impluwensya sa bata, at ito na nga ang tinatawag nating mesosystem. Ngayon naman ay talakayin natin ang pangatlong system sa bioecological theory ni Urie Bronfenbrenner. Ito ay ang exosystem. Kung makikita natin sa larawan, ay mayroong isipin na lang natin na ang lalaking ito ay ang ama ng bata na nagde-develop, at ito naman sa kabila ay ang kanyang amo. Ngayon, kapag nagkakaroon ng problema ang ama sa kanyang workplace o sa kanyang pinagtatrabahuan, ay hindi natin may kakaila na maaari niya itong madala sa kanyang tahanan. At ito rin ay makakaapekto sa relasyon ng bata at ng ama. The exosystem incorporates other formal and informal social structures such as local governments, friends of the family, and mass media, while not directly interacting with the child. The exosystem can still influence the child development. Ngayon naman, ang pinagkaiba nito sa microsystem at mesosystem ay hindi na ito nagkakaroon ng direktang contact o ng direktang pakikisalamuha ang bata, subalit nakakaapekto pa rin ang exosystem ng bata sa kanyang development. Na kapag ang ama ay pinagalitan, maaari rin siyang maging madaling magalit kapag nasa bahay na, o kaya naman ay hindi na nagkakaroon ng gaanong oras para sa kanyang mga anak. Sunod nating talakayin ay ang macrosystem. Dito naman, ang kultura ang pinakamahalagang papel o may pinakamahalagang papel na ginagampanan sa development ng bata. It focuses on how cultural elements affect a child's development, consisting of cultural ideologies
attitudes, and social conditions that children are immersed in. Dito, sa ating macro system, ang kultura ng kinapabibilangan natin ay mayroong epekto sa ating development o sa development ng bata. Halimbawa, yung mga gender roles natin, hindi ba dito sa Pilipinas ay parang stricto tayo sa mga gender roles ng isang bata o sa gender roles ng isang tao. Kung saan kapag hindi ito nagampanan ay maaaring sabihin nating taliwas o naiiba siya sa atin. Yan ang halimbawa ng macro system. Ngunit tandaan ng pagkakaiba-iba ng mga kultura ay hindi hadlang upang magkaroon tayo ng mga makakuha tayo ng mga aral, sapagkat may mga pagkakataon ng pagkakaiba-iba ng ating kultura ay nagbibigay rin sa atin ng mga karagdagang kaalaman upang matuto. Panghuli naman ay talakayin natin ang chrono system. Ang chrono system naman, from the word itself chrono, tumutukoy sa panahon o pagbabago ng panahon at oras. Ang mga pagbabagong ito ay nakakaapekto sa development ng bata. Halimbawa ay ang mga hindi inaasahang pangyayari o ang mga malungkot na pangyayari sa buhay ng isang bata, ito ay nakakaapekto sa kanyang development. Halimbawa ay ang pagkawala ng minamahal sa buhay. Kahit pa ang pandemya noon na nangyari ay nagbigay rin ng mga pagbabago sa development ng bata, at kahit pa yung mga migration. Dito na nagtatapos ang aking talakayan kay Urie Bronfenbrenner sa kanyang bioecological theory.